Dahil off ko ngayon, magluluto tayo ng ulam na pinakbet ng mga Ilocano. So ang unang ginawa ko ay ginisa ko ang bawang. And then after that, sinunod ko na sa pagisa ang sibuyas. Sunod na ginisa ko ay ang kanyang sahog na napakasarap, ang karni ng baboy. So dito sa Dubai, mura lang ang karni ng baboy na inaangkat pa sa US at sa part ng Europe. So after nyan, sinunod ko ay syempre ang nagpapalasa, ang ginisa mix. Ginisa mix, bikini men. Joke lang. And then after that, hinalo-halo ko muna siya para naman lumasa ang karni ng baboy. Dahil wala akong may nilagay na asin kung hindi ang ginisa mix lang. At pagkatapos nyan, inantay ko lang siya na mamula na. After nyan, huli ko nang ginisa o pinrepair ang kamatis. Dahil alam ko ang kamatis ang nagbibigay kulay sa aking ulam. So nagprepare din ako ng okra, ng sitaw, at kalabasa, pati naman talong. So pinag-slice ko na siya at inihanda ko na siya after kumulo ng aking niluto. So ito na, at hinalo ko na ang kamatis. Dahil alam kong siya ang magbibigay ng kulay sa sahog na niluto kong pinakbet. Sunod niyan ay pinaghalo-halo ko siya hanggang sa maluto ang kamatis. Tapos niyan ay minekos-mekos ko na hanggang sa sumarap na ang aking ginisang karni ng baboy. Di joke lang. And then sunod niyan ay nagprepare ako, naglagay ako ng tubig. Syempre, iba yung tubig namin dito, kailangan mineral. Di joke lang. Baka naman, oasis. And then sumunod niyan ay nagprepare rin ako ng ginamos sa Ilonggo, pero sa Tagalog ang tawag diyan is alamang. So yung alamang na yan ay galing pa sa Iloilo. Salamat sa nagbigay ng ginamos o ng alamang. And then pinaghalo-halo ko lang siya, and then after that, binuhos ko na ang pinaghalo kong alamang sa kumukulo kong niluluto. So diba, tingnan nyo, maaamoy mo ang sarap ng alamang, ang sarap ng pinakbet na aking niluto. So hindi pa yun natatapos ang pagluluto, sige, mekos-mekos lang sa pagluluto. And then after that, pag check ko, halos kumukulo na. So ang sumunod niyan ay nilagay ko na ang kalabasa. O sinunod ko na ang kalabasa na alam ko naman na minutes lang lalambot na siya. And then after niyan, after ng pagkulo, nagsunod na naman ako sa paglagay ng sitaw. Yung sitaw naman dito sa amin ay mura lang, nasa halagang 5 dirhams. Or ita-times mo na lang yan. Huwag ka na mag-check kung magkano ang abot siguro ng 80. Pero 80 pesos. Pero okay lang, at least gulay. And then after nyan, sinunod ko rin sa paglagay ang okra. Ang okra dito ay mura lang din sa amin. Nabili ko lang siya ng 2 dirhams. So antayin lang na lumambot ang okra at saka naman isinunod kong inilagay ay ang talong. Ang talong ang pinakahuli dahil ang talong ay mabilis lang lumambot. Parang ikaw, mabilis lang lumambot ang puso mo. Hindi, joke lang. So sa mga Ilocano, sabi nila wag daw halo-haluin na pag yan na ilagay na ang mga gulay dahil hindi daw yan sasarap. E de, after nyan, hindi ko siya pinaghalo. Inantay ko lang siya na maluto yung mga gulay na aking inilagay. And then after nyan, luto na ang aking pinakbet. So it's time to eat na. Ay, hindi pa pala. Kailangan ko pa pala na kuhanan ng video tapos ipapakita ko na ito na yung finish na ginawa ko ng pinakbet. So ngayong ay off ko, nag-enjoy ako sa pagluluto kasi bihira lang naman ako nagluto. So tingnan nyo naman, may pa something pa akong ginawa para lang na mayroong makontente. Hindi, joke lang din. So yan ang lasa, ang sarap ng aking ginawang pinakbet. So sa lahat po ng aking mga followers sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, at sa Instagram, mag-comment naman po kayo sa video po sa baba at sabihin nyo po kung saang lugar po kayo para naman malaman ko kung saan na umabot ang aking video. So dito ko na po tatapusin ang akin pong pagbablog. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagsusupport po sa akin. So don't forget to follow, to like, and subscribe to my YouTube, TikTok, and FB page. Dahil nagugutom na pa ako, tara, kain na po tayo at inantay ko lang po yung aking kapatid dahil kakain na rin kami. Maraming salamat. Ito po si Pinoy Abroad Harjan.